Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Shiel Rola, your digital marketer as well as your VE coach. And yes, welcome back to my channel. So today, mag-uusap tayo about one of the most important tools na every digital marketer and business owner should know, which is Google Analytics. So ito po ay isa sa mga comments na nakuha natin from our last week's video. And I realized I never touched about Google Analytics yet. And ito po siya, si ano po siya, joe.sip.thoughts. May video na po ba kayo ng Google Analytics? Okay, so thank you so much for mentioning this kasi kung hindi mo siya na-mention, I will never realize na sa ilang linggo ko ng paggawa ng content, Google Analytics pa pala yung wala. So I really appreciate that. So again, this week or today, didiscuss natin yung Google Analytics. And kung ikaw, nag-ever wonder ka kung paano mo itatrack yung website visitors mo, saan nanggagaling yung traffic mo, or ano ba yung mga pages sa website mo na binibisita talaga ng mga tao, then yung video na to ay para sa'yo. Okay? So, technically, Google Analytics will help us understand your audience. Sino ang bumibisita sa website mo? Saan sila galing? Anong ginagawa nila? How long they normally stay sa website? Para alam mo, ano ba yung content na gagawin ko this week? Or ano ba yung mga pages and keywords na need kong i-work on talaga? So parang magkakaroon ka ng iyong online CCTV para makita kung effective ba yung mga ads mo, kung alin sa mga pages mo ang may pinakamadaming visitor. And kung business owner ka, kung may business ka and nag-run ka ng Google Ads or even Facebook Ads, at hindi mo alam kung effective ba to, then ito yon. Okay? Kasi guys, di ba sa ads, nag-check tayo ng CTR, ng click-through rate, ilan ba yung impression, ilan yung nag-clicks, pero wala naman talaga doon sa report kung ano-ano yung mga clinic nila and ano-ano mga pages na napuntahan. Then ito po yun. Okay? So what to expect? Sa video na to, I will discuss what Google Analytics is, how to set it up step by step, yung basic report na kailangan mo i-check, and yung how to connect it to your Google Ads. So, at the end of this video, sana makatulong ako para malaman mo kung paano mag-track, mag-understand ng traffic, and mag-use ng data para sa iyong marketing strategy. So, ready ka na ba? Okay. So, basically, let's start with the basic. Ano nga ba talaga ang Google Analytics and how can it help your business grow? So, ano nga ba guys talaga ang Google Analytics? So, Google Analytics is a powerful, free web analytics tool na binibigay po at ino-offer ni Google para po matrack natin and makita ang reports ng ating website traffic. So, ito po ay isang essential tool for any business or individual para po ma-understand talaga yung online business ninyo and ma-optimize yung inyong digital presence. So, ano nga po ba ibig sabihin nun? So, technically, ang dami po kasing tool to check traffic. Meron tayong Ahrefs, meron tayong SEMrush, meron tayo etc. Pero ano po bang pinakamaganda? Pinakamaganda syempre mismo yung kay Google Analytics. Bakit po? Kasi yung mga ads po natin and minsan po karamihan ng search, yung pinakamalaking search engine po is si Google. Syempre, this time may AI na pero we'll talk about that in the future. Pero yun nga, tatlo po yung ginagawa ni Google Analytics. Una po, track website traffic. So dito pa lang po, makikita na natin agad at magkakaroon tayo ng insight kung paano po pumupunta yung tao sa ating website. Ano po ba yung pinupuntahan nila? Kasi po dito makikita po natin, do they stay like after 3 seconds? Do they stay after 10 seconds? Yung mga ganun po, lahat po yun
nache-check po natin, makikita po natin, okay? Tapos, another thing is to analyze behavior. Okay, paano nila ni-navigate? Pag pumunta po ba sila sa website, after first page, do they go to a different page sa website mo? At ano yung page na yun? Or do they just like, after makita nila 10% ng website mo, aalis na sila. So, dun pala makikita mo na maganda ba yung website mo, kaya niya ba mag-retain ng traffic. Kasi guys, kahit gaano kaganda ng ads mo, especially yung mga service based na business na nagke-create ng leads, syempre nilalagay mo po doon mismo muna yung website mo, di ba? Then, pag pumunta si customer sa website mo, makikita niyo yung mga services mo, yung mga testimonials mo. Pero kung pumunta sila doon, wala pang 2 seconds, nag-scroll lang sila kalahati, tapos umalis na, then from there, may issue yung website mo. Hindi katakam-takam yung unang page na nakita nila para makita nila, okay, meron palang ganito, ito palang hinahanap ko, etc. So, it will help us analyze user behavior. Okay? And third is improve strategies. Dahil magkakaroon ka po ng data, then makikita po natin kung paano mo i-improve yung website mo. Is it the page speed? Is it yung mga website mo ba, nakikita ba nila social media? Then doon ka doon ka mag-improve, doon ka parang double down ng strategy mo. Mas damihan mo yung mga post mo. Kasi nga, again, website po, visitors mo, naggagaling sa social media. Nakalagay doon, let's say, email marketing. Di damihan mo palalo yung emails mo kasi para karamihan ng nagbubukas ng email mo, nakalagay doon, pupunta sila sa website mo to check what's going on with your website. So, ganun po yung pag-improve ng strategies. Next po is, how does Google Analytics work? Okay, ito po, didiscuss ko po sa inyo. Pero ito po siya. Kailangan po muna mag-create kayo ng Google Analytics account. Create po kayo ng, let's say, property name, kung ano po yung website nyo. Then, mag-i-install po kayo ng um, G-tag. Parang Google Tag Manager, pero ito Analytics tag sa website header and footer ninyo para po ma-check ni Google yung mga pupunta sa website na yon. After makapag-install po, it will take 24 to 48 hours for them to basically give you report for that past 48 hours. Pero po hindi po niya kaya mag-report ng backward. So kung in-install mo po siya today is November 12, hindi po yan pwedeng makita niya yung traffic ninyo that like November 1 to 12 kasi wala pa po kayong install na integration. So, pag na-collect nyo na po yun, magkakaroon po kayo ng parang sa analytics po, magkakaroon po kayo ng reports doon. It will show your engagement, your pages. Ito po yung collected na data. And from there, ipaprocess po yan ni Google para makita nyo at mo-organize. So, pag tinignan mo, pages, organized ni Google ilang people yung pumunta doon, etc. And next is actionable result. So, pag dito kasi mas madali siya. Papakita ko sa inyo later. May report po yan na pinapakita si Google. And parang I would call it high-level report. So, parang ito yung mga basic, mga top 10. So, depende na po sa inyo. Pwede po kayo mag-add po doon para makita nyo pa deeper kung ano yung below top 10 na yun. So, technically, kailangan po ninyong i-install yung Google Analytics na code sa inyong website para po makita nyo, makakuha kayo ng reporting. Then, basic uses ng Google Analytics. So, sinabi ko na po to kanina, pero technically, Google Analytics po talaga, ang powerful po niya, regardless po kung e-commerce kayo. Actually, kung vlogger ka lang, yung nagbablog, before, meron kasi tayong vlogger na letter V, yung video vlog, meron din tayong vlogger na nagsusulat sa website. Meron pa rin po, dun po makikita nyo actually if nag-rank yung mga sinusulat ninyo. So, ito po siya, ang pinaka-basic uses po talaga niya is yung website performance, understanding audience,
tapos yung market campaigns and key reports po. Ako po kasi, ginagamit ko po to every week. We have what we call Monday sales call reporting. So every Monday po, ginagamit ko siya kasi tinitingnan ko po yung report ko for the past week and i-report ko po siya for Monday. Then I will provide what happened, then what are the things I did, tapos anong recommendations ko na gagawin ko for this week naman. So, Monday po siya na-report kasi yung start mo po ng week is Monday ulit. Pag na-report ko po yon, after ko ma-report din yung recommendation, yung mga gagawin ko, then they will approve. Okay, so ito yung gagawin for this week. Okay, go ahead, mga ganun. So, it's very important you have a good grasp about your Google Analytics, guys, kasi if you're a digital marketer at hindi mo alam yung nangyayari sa website mo, then wala. Hindi ko alam kung ba't ka naging digital marketer. Pero guys, I'll show you that. So next, I will show you how to create your Google Analytics account. So, kailangan lang natin pumunta sa analytics.google.com. Okay? Tapos, syempre kailangan pag pumunta ka dito, dapat naka-login yung account mo po. So, dapat naka-login yung Gmail mo or yung email na kailangan mong pag-createan ng Google Analytics account. So, once you're here, ang makikita mo dito is Start Measuring. So, click mo lang yung Start Measuring. Tapos, dito, kailangan mo pong ilagay yung iyong account details. So, ditong account name, ito yung parang pangalan ng negosyo mo. So, let's say, negosyo natin is CL Rola. So, sa CL Rola, kasi yun yung, ano natin, yung ating YouTube account. Tapos, kailangan mo lang naman ditong i-click yung sa data sharing. Sa data sharing, meron ditong tinatanong siya kung ano ba yung isi-share ni data or ni Google Analytics sa'yo. Okay? So, technically, pag nandito ka guys, para lang siyang terms and conditions. So, meron tayong 3 na automatic na siya. So, ito mga recommendation to ni Google para makatulong siya ng mag-feed sa'yo ng data. Itong isa naman, it's just like, alam mo yung parang pag ginamit mo kuno si Shopee, check niya yung user behavior para malaman niya, etc. kung anong ginagawa ng mga visitor mo. Pwede mo naman siyang i-turn on or hindi. Nasa sayo naman po yun. So, ang kailangan natin is click natin yung next. Tapos dito, property name, pwedeng ito yung website mo ulit. Okay? Nasa sayo naman po yun. So, lagay lang ulit natin CL Rola since yun yung business name natin. Pero, pag multiple kasi yung negosyo na nag-share ng analytics account, kasi you can choose or you can add 2 accounts sa isang analytics, magkakaibang property. Siguro, let's say, magkaroon ako ng isa pang negosyo, then yung negosyo ko is real estate, then pwede kong ilagay dun sa next. Sa property name naman, CL Roller Real Estate. So, gano'n. So, dito, you just have to make sure na nakatamang reporting time zone siya kung ano yung state na meron ka or kung saang lugar ka para makita niya yon. Pero again, nakalagay naman ito guys, you can edit yung properties na to later and makikita nyo yon. So, pag ni-next natin siya, ang tanong dito is, ilan yung tao sa negosyo mo? Industry muna. So, since CL Rola siya, it's more of, saan ba yon? Sa dito siya sa health. Pero let's say, piliin natin real estate. Okay? Kasi yun yung laging meron sa Philippines, real estate or sa ibang bansa na account. Tapos, ilang tao ba kayo? So, piliin mo lang kung ilan yung meron dyan. You don't have to necessarily choose the right one, pero ang purpose kasi nito is para makita rin ni Google if tama yung finifeed yung data sa'yo. So, next. And dito, nandito yung objective. Para saan ba yung Google Analytics na ginagawa mo? Is it for generating leads, drive sales, understand web traffic, engagement? So, normally guys, yung sa akin, understand web or app traffic para malaman ko kung saan nanggagaling yung mga visitors ko.
And kung e-commerce ka naman, normally dito yan sa drive sales. And kung sa mga service base, ang sinasama ko dito is generate leads. Yung dalawa, pwede yan. Or pwede ko rin to. Pag ako nagsaset, laging tatlo to. Hindi pa kasi ako nakapag-set ng analytics for e-commerce. Kasi meron na sila whenever I start with them. Pero ito yung lagi kong sinasama. So, create mo lang siya. Tapos, meron dito ulit terms and condition. Basahin nyo lang siya. Again, nakalagay naman dito is business tool siya. So, kung ano lang yung pinili mo dun, gagamitin mo siya. So, i-accept mo siya, then I accept. Then, mapupunta ka na sa data collection. So, sa data collection, kailangan mo kasi itong ilagay if paano ba siya. Ang i-check niya ba is tong sa Android app, sa iOS app, or sa web. Normally, pinipili ko dito is yung web. So, piliin mo tong web, tapos nakalagay naman dito, ilalagay mo dito yung website mo and stream name. Okay? So, technically, ito na yung mga parang data sharing stats technically. So, again, always choose web, tas lagay mo yung website dito. Hanap tayo ng website. Velvet Obsession na lang. Velvet Obsession, guys, is yun yung company or brand na ginawa ko before. For ano yun? For modeling agency. Tapos, lagay mo dito stream name. Okay, pwedeng main website o CL Rola Dental, mga ganon. And, nandito naman guys yung mini-measure niya. If you'd notice, page views, ito yung mga taong pumunta, kung ilan ng page, ilan yung nag-scroll, yung mga ganun. Form interaction, mostly sa leads to. So, pag nakapili ka na dyan, or pag na-fill out mo na to, kuliit mo lang tong create and continue. Okay? Pag create and continue mo na siya, if you'd notice, meron na siya dito nakalagay, um, okay, no data received. Kasi kailangan mo siya guys ilagay sa inside of your website. So, pinakita ko naman last time kung paano siya ilagay. Technically, ikakopy nyo lang to. Click nyo tong copy. Then, punta kayo sa loob ng website nyo. Okay, sa may header and footer. Okay, then ilagay nyo lang po siya doon. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung saan siya ilalagay, balikan nyo po yung isa kong tutorial. Sa isa ko pong tutorial, pinakita ko po dun yung loob ng WordPress sa may header and footer na page. And ikakopy nyo lang po to sa may header. Again, need nyo po itong gawin. Kasi pag hindi nyo po ito ginawa, hindi po siya mag-work. Pag nakopy nyo na po siya, pwede nyo na po siyang i-test yung install nyo. Then automatic, lalabas po dito yung data dito. Ngayon, pag wala pong data, yung ibig sabihin, hindi pa po kasi siya active. So, in-next mo lang po siya, then mag-collect na po siya ng data. So, again, you have 24 to 48 hours to add that. Normally, hindi naman po siya nag expire pero maganda po kasi na maglagay kayo kasi pagkalagay nyo, it will take time pa para si Google is mag-collect ng data po. Kasi hindi niya po, kunwari create niyo po siya ngayon, hindi po yan magko-collect ng data today. Magko-collect po yan ng data siguro after 24 hours pa kasi it will try to get all the data na you provided. After that, then you're basically good to go. You're done setting up your Google Analytics website. So, yun lang naman guys. It's very easy. Very madali lang po siyang i-connect. Basta po may access po kayo sa website para ma-install nyo po sa header. Now, ano po yung gagawin nyo if wala po kayong access sa website? Madali lang naman po. I-copy nyo lang po siya. Then, create kayo ng email. I-send nyo yung email kay owner or sa web developer, then advising them to connect it inside their website. Kasi as a Google Ads Manager, guys, sometimes we don't have access to the website, but we will definitely have access to Google Analytics. Kasi part po kasi yan ng pag-check natin kung anong nangyayari sa ads natin.
So, yun lang naman guys kung paano mag-create ng Google Analytics account. So, now guys na tapos na nating ma-connect or ma-create yung ating Google Analytics account, so i-check naman natin kung ano yung itsura ng actual Google Analytics. So, ito siya guys. So, kapag meron ka ng Google Analytics and pumunta ka sa account mo po, ang una mo pong makikita is itong all accounts na nakikita nyo po dito sa taas. Ito po siya. All accounts, ito po yung business name mo. Tapos kung meron ka pong, let's say, multiple, kunwari dalawang business mo, katulad ng sinabi ko po kanina, then lalabas po dito yung Rolla Digital PH, ito po yung aking sandbox. Then Velvet Obsession po is yung isa kong website na ginawa sa WordPress, pero hindi na po siya na-maintain. So, nandito po siya. Ngayon, if you would notice, nakaselect to, tapos ang lalabas po dito is meron po tayo ditong home, tapos meron po tayong reports, explore, and advertising. Pag nasa home ka po, ito po agad yung una mong makikita. So, dito pa lang po, makikita nyo agad ilan ba yung active users niya, ilan ba yung events, etc. Nandito po yon. Okay? Pero basic lang po yung nila nito. Para lang po siyang pag pumunta ka sa Facebook at pumunta ka sa profile mo, ito po siya. So, yun yung makikita niyo po doon. If you really wanted to, let's say, check what's going on, then punta po kayo dito sa reports po. So now, ipakita ko sa inyo yung actual live account, okay? Live website. Anyway, traffic lang naman po yung papakita ko para makita nyo po kung ano pa po talaga itsura niya. So, ganito po yung itsura niya, guys. Okay? So, ito po yung parang homepage ni company. Pag nakita niyo po yun, automatic, ang nakalagay po dito is yung last 7 days niya, ilan yung events count and key event. So, from here po, pag bumaba ka lang, makikita mo po agad dito yung by country, ano yung mga visitors, ano yung mga pages, etc. Yun po yung homepage. Ngayon po, punta po tayo sa reports. So dito po, sa reports po, automatic may makikita ka po dito na report snapshot, report, real-time overview, and real-time pages. Ano nga po ba yung differences nila? So yung report snapshot po, ito lang po yung parang another basic din po siya. So basically, kung kanina sa home po, nakita niyo yung parang let's say user, tapos nakita nyo dito yung mga parang pages. Sa report snapshot, ganun din po siya. Dito po sa gilid, dito sa side, if hindi nyo po nakikita, kasi dito po sa taas nitong 7.4 session, meron po diyang date po for you to choose na pwede mo pong i-custom. So, ang report snapshot purpose po is dito pa lang makikita mo na, maintindihan mo na siya. Pero if you wanna, let's say, dive deeper, then okay lang naman po yon. Ngayon, yung real-time overview, pag pinindot mo po siya, ipapakita po dito yung kung sino ang nasa website mo right now. Like ilang tao, etc. Ilan ba yung active, ilang pages yung biniview nila, and where they're coming from. Okay, yun po yung purpose ng real-time overview. Kaya po siya tinawag na real-time. And yung real-time pages, yun naman po yung mga pages na biniview nila real-time. Parang pinaghiwalay lang po yung overview and pages. Ngayon po, digital marketer ka, sinasabi, paano daw po i-check kung effective yung ads mo? Nandito po siya sa business objectives. So itong company na to is basically a service-based providing service. So pag pinindot ko po to sa drive sales, okay, at pumundot po ako ng overview, if you'd notice, meron po ditong e-commerce purchase, promotion, nakalagay po dyan 0 kasi wala po kaming binibenta online. Kaya hindi po sa amin workable itong drive sales. Yung generate leads po, pwede pa po yun kasi we're running campaigns to generate leads po. And meron din po ditong understanding web and app traffic. Ito naman po, overall na po siya kung ano yung demographics mo. So let's say for example, punta tayo sa leads.
kapag nag-overview ka po, may lalabas po dito na this is a data I had from August 1 to August 31 para safe lang kasi it's been months basically. So, if you would notice, meron po siyang 6.3 thousand users, bagong user, 533 dun yung returning, meaning sa 6,000, 533 lang yung parang clients na before. So what does this mean? Dito pa lang po malalaman mo na yung website mo is good when it comes to getting new clients. Pero ang konti nag-return sa kanya, is it good or bad? Depende po. Yung service po kasi namin, we don't need people to return to the website kasi once they sign up, technically po, meron na po sa kaming kausap doon, hindi na po nila kailangan pumunta sa website kasi hindi naman po ito parang TikTok or Shopee na kailangan mo pumunta lagi sa website para bumili ulit ng item. Kasi leads po siya. So, okay lang po yun na hindi po kami madaming returning users. Pero po yung mga returning users, mostly po, this might be people na hindi nag-sign up first time. So, okay lang din po yun. Pero if you notice, it will show you yung graph. Tapos, meron din siyang view platform dito. Makikita nyo yan. And nakakilagay naman po dito yung cohort niya, yung parang based sa data, anong weeks po ba yung pinakamadami na pumapasok, etc. Then may city nga din po dito eh. So, dito sa generate leads po, meron tayong user acquisition, traffic, landing page. Pwede nyo po siyang pindutin isa-isa. Hindi ko na po siya iisa-isahin. Pero, as you can see, sa user acquisition, ito po yung mga new users na na-acquisition natin or nakuha natin. Sa traffic naman po, ito naman po yung parang default na parang saan po ba nanggaling. Hindi po kasi siya makita pero nandito siya sa gilid. Then yung landing page, dito naman po is, ito po yung nakalagay po dito, let's say, kung ano yung mga pages na binisita po nila. So, pag sa generate leads po, parehas lang po yun actually ng nasa understanding web and app traffic. Halos parehas lang po siya. Pero dito, meron lang po tayo ditong, let's say, country, yung city, then yung pages. Technically, parehas lang po siya. Ngayon po, ano po ba yung chine-check ko dito? Let's say, anong tab po talaga chine-check ko? Ang chine-check ko po dito talaga is itong understand web traffic. Kasi po dito ko kailangan maintindihan kung saan po talaga nanggagaling yung traffic namin. Another thing po is yung ano po, ang chine-check ko din po syempre dito is yung returning users. Kasi if konti po yung leads namin, then I would have to check ano po yung pwedeng magawa namin para yung mga first-timers na pumunta sa website ay bumalik po at mag-sign up. Kasi makikita mo po dito, may new user ka. Ilan yung leads na pumasok this week versus sa new user mo. So, let's say 6,000 siya sa isang buwan. Then, let's say for example, last August, example lang po to, let's say we had a total of 300 leads. And ilan po doon, so ilang percent na yun, excuse me, ilang percent yun ng 6,000. Then, i-identify pa natin saan-saan ang galing yung leads na yun. Are they from paid ads, from Google Ads, or from Facebook, or from organic pa. Tapos makikita natin yun doon. So, technically, ang purpose lang talaga nito is para makita mo yung traffic if relevant ka pa and ano yung magiging parang lead rate po. So, that's basically for the business objective. Ngayon, kung e-commerce ka po, yung pinaka-importante po sa ito, ditong drive sales. Pag meron ka pong, let's say, purchase na conversion event, lahat, lagi po yan, lalabas po talaga yan. So, ano naman daw po itong sa baba, ito yung life cycle. Ito naman po, isa to sa mga chine-check ko po talaga. As in, most of the time, hindi man po ako mag-check dito sa business objective, sa life cycle po ako nag-check. Bakit po? Kasi yung life cycle, ini-explain po niya yung user journey ni customer. So, sa acquisition, ito po yung parang first visitors kung saan ang galing.
engagement, ano yung ginawa ni client sa website mo. Monetization is the sales data. Wala po kami niyan kasi hindi po kami nagbebenta ng product. Then, syempre, yung retention po para po how often they come in after first visit. So, as a service base, I don't really use the monetization and the retention kasi hindi naman po yun masyadong need. And another tab here is basically the search console. So, sa search consoles po, nag-work po siya. Yung queries po, technically, ito yung actual search terms na ginagamit ng tao para makita po yung website mo. Pero syempre, it would only show this data guys kapag nakakonect itong account mo sa Google Search Console. Pag hindi ka po nakaka-connect doon, then wala naman po siya. Then itong Google Organic Search Traffic, so ito po, ina-identify niya how much free data or free traffic na hindi po paid ha, organic po, you get from the Google search. Kasi makikita din po natin yan later. Then yung user attributes po, ito po yung demographics, let's say, anong country po ba sila, anong city, anong language, age, and gender. So as you can see naman ito, meron tayo ditong by city, active users by city. Then, meron po tayong tech. Ito naman po yung devices and browsers. Ano po yung operating system nila? Ginagamit ba nila to via mobile, via desktop, etc. So basically, yun po yung meron po dito sa reports po. Now, check po natin yung ginagamit ko po talaga. So guys, itong chine-check ko, nagsa-start muna ako dito sa acquisition overview. So pag dito sa acquisition overview, pag clinic mo po to, makikita mo po dito agad yung yung data mo po for the specific user or custom dates na niligay mo. Then nakalagay din po dito is yung nakalagay po dito yung new user. Let me remove my face. Nakalagay po dito yung parang new user, kung saan po sila nanggaling, is it direct, organic, paid search. Then sa gilid po dito is yung traffic acquisition. Then nakalagay po din dito sa dulo is yung organic search. Okay? Ito po nakikita nyo po pala ditong sessions by Google Ads campaign. Ito po yung campaigns po natin. So technically, we have 2 campaigns. Tapos, ito po yung sessions na-generate niya for that specific month po. And actually, sa dulo, lalabas din po dito yung mga Google search nyo po. So, for example, pindutin natin tong user acquisition. So, pag pinindot nyo po yung user acquisition, dito po, lalabas po dito yung top 10. So, sa top 10, ito po yung makikita nyo. If you would notice, nakalagay po dito is, let's say, direct, organic, paid social, paid search, email, unassigned referral, organic, paid, etc. So, top 10 lang po siya, pero technically po may 11 po yan. Normally, lalabas po dito sa gilid if ilan po yung rows na available. So, it says here, sa user po, we have 11. So, sa last August, nakalagay po dito na we had a total of 6,394 users, for example. Then, 6,200 of that, so almost actually 95% is new user. And ito po yung returning user natin. So, makikita mo dito, yung new user natin, 30% direct. What do you mean by direct? Ito po yung mga taong pumunta mismo sa website. Pumunta po sila sa www.shearola.com. For example, instead of searching for it, tapos nakita nila yung website mo, then clinic nila. So, pag pumunta po sila sa Google, they search for, let's say, best Google Ads media buyer, tapos nakita nila yung Shearola, then clinic nila yon. Yung search po doon, organic search po yon. Pero kapag nakalagay naman doon sponsored, yung ads po, ang clinic nila, paid search naman po yon. Ngayon, if you notice, may nakalagay ditong paid social. Paid social po is for Facebook and Instagram. So, for social media po siya.
So for email naman, ito po yung email marketing nyo, na clinic nila yung link sa email para pumapunta sila sa website nyo po. Yung unassigned, ito po yung para mga parts na hindi ma-identify ni Google. Minsan po kasi, nagpunta sila sa website tapos either yung link dun po is nag-redirect, so nandito po siya sa unassigned, or minsan naman po is parang hindi po siya channel na ginagamit nyo dati. Let's say for example, ChatGPT. Ngayon kasi sa ChatGPT meron na, gawan ko na po siya ng event na AI. Pero dati po pag wala, sasama po yun sa unassigned. Referrals naman po, ito po kung may mga, let's say, affiliate marketers, ginamit nila yung kanilang account, tapos in-advertise ka nila, then nag-click yung client doon, tapos napunta sa website. That's the referral. Organic social, ito naman po yung um, post nyo sa Facebook and sa Instagram na organic, hindi po ads. Iba po yung organic naman po sa Google. So, yung organic naman sa Google is yung mga vlogs or mga content mo po sa page na nag-rank. Paid other, hindi na po ito masyadong ina-identify, pero kasama po dito yung paid pa rin. So for example, LinkedIn, or Bing, etc. And organic video, syempre, as you can see naman, may organic. So dito po, sa user acquisition, ang kailangan niyo po ditong i-identify is saan nanggagaling yung bago nyong client. Okay? Asset direct. So, ibig sabihin, mas madami yung taong pumupunta sa website ko directly versus sa nagsa-search or versus sa page. Hindi po ganun ibig sabihin nun. Kasi po, pag sinabi pong direct, ibig pong sabihin yan, it's possible na nag-organic search po sila, nakita ka po nila, clinic po nila yung vlog mo, tapos umalis po sila, then after let's say 3 days, 5 days, 7 days, pumunta po ulit sila directly na sa website mo, hindi na po nag-search, that's considered as direct na po. Okay? Or, let's say may podcast kayo, may nanood ng video nyo, tapos sa podcast na nun, may nakalagay, visit mo yung website na to for more info. Pero ang ginawa nila, hindi nila clinic. Nagpunta nila sa Google, nag-open ng tab, tinype yung website na nakalagay doon. That's basically direct po. So, I always mention this to my client. Sinasabi ko na hindi porke direct na wala na pong naging tulong yung ibang other ways po of acquisition. Kasi hindi naman po yan gano'n. Kahit nga po sa Google Ads po, di ba, may natawag tayong attribution or path of conversion na nabanggit ko po sa last video ko. Hindi naman po lahat na nag-convert sa Google Ads doesn't mean na direkta lang doon. May iba po doon, pumunta muna sila sa website mo bago po sila nag-convert. So, ang isa sa mga pinaka-importante pong tinitingnan ko dito is yung organic search kasi po ako yung digital marketer. So, ang ginagawa ko po sa company is yung organic po kasi meron kaming another people na nag-handle ng aming paid ads. So, chine-check ko yan, nag-work ba siya? And so far, siya naman po yung may pinakamadaming users, okay lang po siya. Then, yung returning user, if you would notice, dito po, paano po ba nagkakaroon tayo ng returning user? Importante po ito kung nag-ads kayo. So if you notice, 533 lang yung taong nag-return and most of them came from direct and organic. Pero yung paid social and paid search, konti. Ibig sabihin, you have to really double down on your organic kasi meaning, bumabalik yung mga katao minsan dahil either nagpunta na sila sa website mo and um, dahil parang naalala nila, for example, meron kang vlog, so pinuntahan ka nila ulit. Hindi dahil nakita ka nila ulit sa ads. Okay? Yung paid kasi sa ad, let's say paid search, nakalagay dito 55 lang. Ibig sabihin, sa date na pinili natin, may 421 na tao na nakikita ng ads natin. Then, pumunta sila sa website. Ngayon, sa 421 na yon, we don't know ilan yung nag-convert kasi wala naman po dito yung conversion. Ngayon, ang gagawin po natin is check natin, may 55 sa 421 na nag-return. Meaning, ito po yung mga tao na let's say, um,
nag-search po ulit sila ng best media buyer ng pangalawang beses, pero dahil nakita ka na po nila before, ikaw na po yung unang ads na pinili nila, ikaw po ulit yung isa sa mga top pages na ibibigay ulit ni Google kasi based po dun sa history nila, sa search history nila, napindot ka na po nila. So meaning, we have 55 other people na nag-search ulit sa'yo. So, baka pag konti siya, this is where you will identify, okay, mag-retargeting ba ako? Kasi parang ang konti ng ang konti na nagre-return. Pero hindi naman ibig sabihin na konti is hindi maganda. Malay mo sa first time pa lang na ano niyo na siya, na close niyo na siya. So etc. So this is basically just the detail. Etong average engagement time, ito naman po yung time nila sa website. Average lang po siya. So, for example, yung mga direct, 45 seconds daw po sila nagsistay sa website. When we say average, so 1,900 na user na to. Of course, may mga tao dyan na 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Pero dahil nga in-average siya, ano ba yung average ng lahat ng to? So, 45 seconds lang siya. So, if you remember, kaya 'di ba tinatanong natin or nagtatanong yung mga client natin, bakit hindi nag-convert yung website? Kasi baka may issue, baka mabagal, baka hindi maganda yung page. And importante pong ma-fix po yun as a Google Ads Manager po or kahit SEO specialist ka po. Kailangan masabi niyo po yun sa web developer niyo. Bakit? Kasi yung attention span po ng isang user is 6 to 8 seconds lang po. So if they go to a website, they stay there for 6 seconds, tapos hindi nag-load, most likely aalis po yan. And one reason kung bakit baka mababa to. Or pwede naman po na first page is maganda, pero nung napunta sila sa second page to book or to check the services, yung tagal mag-load, etc. Then one of the reasons kung bakit siya mababa. During my report, I normally check this as well kasi as the digital marketer, I have to identify saan. May another tool po tayong ginagamit dito. It's called Clarity Heatmaps. Doon po makikita natin yung journey ng isang user talaga. Saan, the moment na pumasok sila sa website, ano mga pinindot nila, saan sila nag-stop, for example, para makita nyo. So, if you notice yung paid social, 0 second yung engagement time nila. What does this mean? Click means clickbait lang siguro sila. Nag-click sila, hindi nila nagustuhan, kaya lumabas sila. So, pag ganito, dito pa lang, check mo na, oh my God, I have to change something. Kasi yung mga nakakakita ng ads ko sa social media, natutuwa sila kaya kiniklik nila eh. So yung click-through rate mo, maganda. Let's say nasa 10%. Kaya ibig sabihin, madami nagkiklik. Pero bakit ang konti na nag engage sa website mo? Ibig sabihin, pagpunta nila sa website, either, ay, mali yung naklik ko, hindi pala maganda to. Yung mga ganon. And most of the time, guys, lahat na nagkiklik from social is nasa cellphone or nasa mobile. So, hindi ba mobile friendly? Kasi ako, guys, pag ako nagsa-cellphone, di ba mahilig ako magbasa online? Pag hindi po talaga siya naglo-load, ako, guys, at alis na ako agad. So, from here, ito yung i-identify mo. Lalo na, guys, kung nagme-meta ads ka po. So, sa paid search naman, maganda-ganda naman siya, 55 seconds. Pero, kasi ang kaibahan naman po kasi ng paid search sa paid social is just like what I said, yung sa Facebook kasi, you're creating interest. Meaning, hindi lahat ng tao nakakita sa ads mo, interesado. Karamihan na nakakita ads mo sa social media, parang, okay, ang ganda nito ah. So, parang hindi pa sila interesado. You're creating the interest and you're creating the need. And that's understandable kaya kung bakit walang engagement dito. Pero yung paid search, high intent customer po talaga to. Ito yung mga tao talaga nag-search for that specific keyword. Kaya po pumunta sila sa website. And this is the reason why mataas siya. Ngayon, ang iti-check mong next is paano ko ba siya mapapataas pa? And mostly, ang sagot po dyan, nasa website na po talaga. Komplikado yung website, etc. This is the reason why sa mga paid ads, we have a lot of businesses who generates like a funnel po. When we say a funnel,
yung parang landing page siya for that specific ads lang. Kunwari, ang ads ko to do is Thanksgiving 50% off. Yun lang po yung makikita nila. Pero may option dun sa dulo na they can click the website to go to your actual website. Kasi nga po, ang gusto po natin is clinic nila yung ads kasi nakita nila talaga na relevant. And yung papakita mo is yung relevant. So, same thing po dito. Okay, yun po yung purpose ng engagement time. Ano naman po yung engagement session? So, nakalagay naman po dito is session count, yung parang pages, kung ilan yung pages na kinuha nila. So, pag ganito po, mga one page lang po siya. So, ito po yung sa acquisition. Ngayon, ang check naman po natin next is yung traffic. Kasi nakita na natin, di ba, kung saan sila nanggaling. Ngayon, check natin if yung traffic naman. Actually guys, so sa traffic, it's almost the same technically. Pero hindi ko talaga to chinecheck. Ang chinecheck ko talaga dito is yung user acquisition lang. And nandito na po ako sa engagement. Ito po talaga chinecheck ko din. Kasi sa engagement, if you'd notice, papakita po talaga dito yung average engagement time sa website mo naman po. So dito, ipapakita po talaga dito yung part na ano yung mga pages na pinuntahan nila, okay? And ano po yung mga top pages na meron kayo and yung views. So for example, punta po tayo dito sa pages and screens. So pages and screens po, tatakpan ko na lang po siya. Pero you will see here po if ano po yung makikita nyo po dito. So for example, top 10 pages. So nandito yung main page for example, nandito yung um, booking appointment, yung mga type of services. In fact, nakikita nyo rin po dito yung types of, for example, kung ano yung mga vlogs po na pinuntahan po nila for that specific time period. So, for example, here po, so let's say for example, ito po siya, ito, vlog po to. So, ibig sabihin, on that specific time period, we have 191 na tao po na pumunta po sa specific na vlog na po to na create natin. So, as a digital marketer, iti-check ko, okay, nag-work yung vlog na to. Ito yung mga chine-check nila. So, gagawa pa ako ng vlog ng about dito, for example. And another thing po dito is ito po yung per active user views po. Ilan po yung mga parang binew niya na pages po. And if you'd notice, yung same thing kung kaninang sinabi ko, yung engagement, gaano po sila katagal sa website, and yung key events po, nandito rin po siya. So ito pong event counts, if you would notice, ito po yung parang mga pages din. So dito po, as a digital marketer, chine-check ko po talaga, okay, nagra-rank yung specific website ko, and yung sa, meron kaming, let's say, 20 pages, kasi nag-offer kami ng 10 services, for example. Tapos, sa 10 services na yun, ito yung mga nag-rank. Then, ang gagawin ko po is, in a week, iyon po yung gagawan ko po ng content, ng vlog. Tapos, yung mga hindi naman po nag-rank, i-check ko ano po yung hinahanap ng tao sa type ng service na yun. At gagawin ko rin po. Kasi hindi po pwedeng pabayaan nyo yung other pages nyo po. So, this is basically where it happens para makita nyo po talaga. So, dito po. And meron pa po siya. Pwede po kayo mag-add dito. Give me a second. Okay. So, meron po dito. Pwede nyo po talaga siyang actually pindutin dito. Meron po siyang plus sign. So, ipa-plus sign nyo po siya dito. Then, pindutin nyo tong traffic source. Then, pindutin nyo lang tong cross-channel. Tapos, punta po kayo dito sa session source or medium. Pag inon mo po yan, automatic po, yung pages nyo may lalabas. Let's say, for example, itong cold calling. Meron siyang 280 na user on this specific time range. And karamihan po sa kanya, paid ads. Tapos, pero may cold calling naman po tayo na organic. So, dito makikita niyo po, okay. So, yung mga paid ko,
nagwo-work naman po pala siya, yung mga gano'n. And puwede niyo po siyang i-change kasi ito row 10 lang po siya, pero puwede po kayo magpunta dito sa, let's say up to 50. So makikita niyo po 'yun dito, ayan. So cold calling, about, so madaming nagche-check ng about page ninyo, for example. Then madami rin, nagpupunta sa lead generation type of content niyo. Ito yung parang vlog ninyo, tapos et cetera. Nandito po yan, yung podcast, yung email marketing niyo, ilan po ba yung nag-visit, et cetera. So nandito po yan. So kung ikaw po ay gumagawa ng ads, if you wanted to know, nandito po nyo makikita yung sa may CPC. Ito pong CPC. Makikita nyo, okay, madami palang pupunta sa specific na itong term ko to, etc. Tapos po, pag pumunta po dito sa landing page, dito naman po sa landing page, ito yung mga specific part ng website ninyo. Ano po talaga yung pinupuntahan nila? Is it the testimonials, the downloads, the specific types of services, etc. So, ganun po yung pag-check po ng analytics. So, analytics po talaga, hindi po siya madaling gamitin, if especially if you really don't have experience. You really have to really know ano po yung reason kung bakit ka pumunta sa analytics. Let's say, is it for the real-time reporting, for the acquisition ng new user? Kasi iba-iba po yung goals eh. Ako po kasi as a digital marketer, ang isa sa mga goals ko po kasi talaga as the one who's working with the organic is magkaroon po kami ng madaming new user every week, kasi po, ibig sabihin po, we're reaching new audiences. Siyempre, yung mga taong pumupunta po sa website, yung website po namin is meron naman po kaming cookie policy wherein they have to agree or not. If they agree, automatic po masasama po sila sa mailing list namin. So, sa mailing list po, doon na po nag-work yung email marketing para ma-retarget po yung mga taong yun, masendan po sila ng, let's say, mga campaigns, newsletter about our services. Pero ako po talagang pinaka-goal ko po talaga is yung new users every week. Kasi kung wala po tayong user every week, then ang mangyayari po is konti po yung traffic. And pag konti po yung traffic, ibig sabihin, konti yung chances na magkaroon ng leads. Kasi po kahit po nakalagay dito na 6,000 po yung visitors natin, for example, it doesn't necessarily mean naman na 6,000 din yung leads mo eh. Just like what I said, on this specific time period, 6,000 yung viewers pero we only had 300 leads na pumasok. And yung leads na yun, hindi pa talaga mako-close yun. Depende pa po yun kung mako-close po yun ng sales team, for example. So, ang pinakamaganda lang po talaga is may traffic ang tuloy-tuloy. And yun po yung ginagawa ko. And one of the things that I do is I create blogs, I write content, then I post social media. I actually post in Facebook, Instagram, Twitter or X na ngayon, TikTok, LinkedIn, nagsasend din po ako ng video sa YouTube namin, and etc. So yun po yung pinaka ginagawa ko po para tuloy-tuloy po yung ating traffic. And again, kung Google Ads Manager ka po, makikita lang po doon yung tungkol sa PPC. Siyempre, ang pinaka-importante sa Google Ads is technically yung drive sales and yung generate leads. Actually, you can create a specific event. If nakita nyo may nakalagay doon key event, you can create an event. So, for example, may thank you page ka. Pakita ko nga saglit. So for example po, may thank you page ka. Tapos sa thank you page mo po is gusto mo pong makita ilan po yung pumasok. Kasi let's say yung sa Google Ads mo, let's say may pumasok daw na 10 conversion. Pero gusto mong malaman talaga ilan. So pag pupunta ka po dito, ang gagawin mo lang po, if pag nasa page and screens ka po, punta ka lang po dito, type mo po dito yung thank you, kasi karamihan po namang URL ng thank you page is may thank you. And you also have to install this din sa ano mo, pag nag-create ka po ng event. Then lalabas dito, so this specific time, we had 83 users na nag-book po ng appointment and nakapunta po sa thank you page. So, yun po yung purpose lang po niyan. So, pag nandyan po, makikita niyo po agad, okay, I had 83 leads. So,
anong buwan ba 'to? Then check mo din yung campaign mo, anong specific month. Okay, Google Ads. Madali lang po yun dito. So just like what I said, punta po kayo dito, 'di ba? Thank you po. Punta ka sa traffic source, cross-channel, or pwede kasing Google Ads lang, tapos pero ginagawa ko kasi is cross-channel, tapos source po. 'Pag nandito na, lalabas po yan dito, ayan. If you would notice, sa 83, 27 lang daw po pala yung sa CPC. Tapos, the rest po, organic is yung sa akin, yung ginagawa ko, organic. Direct none, and yung mga referral po, dito may ChatGPT na, may Bing na, etc. So, dito po, makikita nyo agad, okay. So, okay naman po pala yung paid ads ko, pero ano po kayong pwede ko pang gawin para damihan yan. So, ganun po yun, guys. Kailangan mo lang po talagang i-check yung page at kailangan may ano po nagfa-fire po yung event nyo na thank you. Ngayon, kung paano po siya gawin, kung paano po mag-create ng events, nandito na po yun sa admin po. Create lang po kayo ng events kung meron po kayong GA4. And pinakita ko po mag-create ng events last time po, di ba? Sa last video ko yung may page views, meron dong engagement, meron din po dun yung URL ng thank you. Kailangan nyo lang pong i-type yung URL ng thank you page ninyo, tapos i-install nyo po yun. So, from here po, yun lang naman po siya. Madali lang pong gamitin yung Google Analytics if lagi mo po siyang ginagamit. Okay? So guys, now, paano naman natin i-connect yung ating Google Ads sa yung ating analytics sa Google Ads? So, ang gagawin lang po natin is, kasi connected na yung isa po yung live. So, ito na lang po. Punta lang po kayo dito sa admin. From admin, punta po kayo dito sa product links. Ito po siya, product links. Tapos, pindutin nyo lang po itong Google Ad Links. Pag nag-Google Ad Links, ang kailangan nyo lang naman po dito is i-click yung mag-add kayo ng link dito, yung Google Ads nyo po. Tapos, choose Google Ads, i-next nyo lang po siya, configure yung setting, and submit nyo lang po. It's very easy po to follow. Meron naman po dito. Then, pag sunod nyo na po yan, connected na po yun. Ang next nyo pong gagawin is pupunta naman po kayo ngayon ng inyong Google Ads account. So, sa Google Ads account, let's say ito po yung Google Ads account natin po, di ba? Punta naman po kayo dito sa Tools and Settings. Then, meron po tayo dito yung parang i-import mo po kasi yung conversions nyo po, di ba? So, meron po tayo ditong conversions. Tapos, upload po nyo lang dito or import. Tapos, import nyo lang po dito yung inyong Google Analytics po. Follow nyo lang po yun. Ipapa-connect lang po kasi yan yung ano yun, yung inyong Google Analytics. Then yun na po siya. Basta connected na po siya, lahat po ng conversion na meron po kayo sa Google Analytics nyo po, papasok na po siya sa Google Ads. Pero ako po, hindi ko po actually connect yung yung Google Ads ko sa Google Analytics kasi auto-connected na po siya. Ang tinitingnan ko lang po talaga sa Google Analytics po talaga is yung behavior at kung saan po nanggagaling yung traffic. Kasi doon po kayo mag-check ano po ba yung, pag nandito po kasi kayo, kailangan nyo pong i-check ano po yung mga pages with high bounce rate. Pag may bounce rate, ito po yung taong pag pumunta doon, ilang seconds lang umaalis na. So baka po kailangan i-adjust yung ad copy ninyo or actual landing page para yung tao po talaga is magstay ng matagal sa inyong website. Tapos, chinecheck ko rin po is traffic sources, yung may pinakamahabang engagement. Kasi kung ang may pinakamadami kong engagement, let's say, is organic, then doon ako magsispend more. Magsispend ako ng more time to create content. Kasi ibig sabihin, mas madami yung tao nagbabasa nun kasi mas madami nagsistay or yun ang nakakatulong mag-rank sa akin sa Google. Now, if ang mahabang engagement or longest engagement is, let's say, social media, paid ads mo sa social media, then ibig sabihin, dun ka mag-spend ng mas madaming pera. Huwag kang mag-spend sa ibang pera. Kasi ang dami mong pagsispendan, guys, pag marketing. Mag-spend ka ng pera sa SEO, spend ka ng pera sa paid ads, mag-spend ka ng pera sa organic, sa bank linking, etc.
Then, pag meron ka ng analytics data, gamitin mo din yung demographics. Ilan po ba dun yung matatanda, etc. Hindi ko na siya napakita, pero nandun lang po yun sa pinakababa sa may users. Doon po yung makikita yon. Pero available din po kasi yan sa Google Ads. Meron po tayong device and demographics and audiences sa Google Ads po. So, yun lang naman po yung tungkol sa analytics po natin. Yun po talagang pinaka madaling way to really use analytics po. So, pag nag-analytics ka po, again po, pinakamagandang gamitin niyo po is yung GA4, yung Google Analytics 4, kasi po siya yung latest version. So, we have a lot of businesses kasi na luma yung analytics and ayaw nila magpalit kasi baka daw mag-iba-iba. Pero, yun po yung pinaka-latest kasi yung GA4. Tapos, ang pinakamaganda po is mag-setup po talaga kayo ng key events and conversion. Katulad ng sinabi ko sa thank you page, kasi sa akin po, as a marketer kasi, chinecheck ko po kasi lahat. Pero if, let's say, ads ka lang po talaga, I suggest you really create in specific events, like let's say, thank you page, para makita nyo po talaga yung form submission, button clicks, add to cart or purchase, or page views, etc. Kung ano po talaga yung gusto nyong itrack. And pwede nyong gawin po yun under admin, then events po, then mark as conversion. Nandun naman po siya. It's very easy and simple to use kasi every time na nagpipindot ka po sa Google Analytics, may question mark doon na pwede mong i-hover yung mouse mo and sasagutin naman niya po agad yung tanong mo. Another thing is yung UTM parameters. Ako po kasi, di ba meron po akong organic. Ayoko naman po kasing lahat ng organic ko, itatag ko as organic na kahit website siya, organic siya, tapos pag social media, organic siya. So, ang ginawa ko po, every time na nagpo-post po ako sa social media, let's say nag-post ako ng still image or ng video, imbis na yung website po nakalagay na visit.com, ang nilalagay ko po, gumagamit po ako ng tiny URL or URL shortener. Then, nilalagay ko po doon social media. So, lahat po ng nilalagay ko pong link sa post ko is yung URL shortener po. Ngayon, ang nangyayari po, pag nagkakaroon po ako ng report, lumalabas po yun doon. Social media or organic na Google. So, para malaman ko po, ilan po ba talaga yung traffic from social na ginagawa ko, baka mamaya 70% ng time ko kinakain ng social media kasi nag-design ako ng post, nag edit ako ng videos, tapos ang konti lang po pala ng balik niya. So, yun pong pinakamaganda pong best ko pong pwede sabihin sa inyo. And last thing is yung audience for remarketing. Once you have this audience kasi, mas madali ka pang gumawa ng custom audience mo sa Google Ads po kasi you have website visitor, you have specific visitor ng mga key events po doon na pwede mo po talagang i-target. So, yun lang naman po. Yun lang naman po talaga yung sa Google Ads Analytics. Madami po siyang tabs. For a beginner, may hirap po siya. Pero I suggest po, gamitin nyo lang po siya everyday. Kasi po, masasanay din po kayo i-check kung saan at kung ano po ang kailangan yung i-click, kailangan nyo pong i-edit para po ma-check nyo po talaga yung data niya kailangan nyo pong i-report. So, I hope I was able to explain po kung ano po yung usage ni Google Analytics, kung paano po siya gamitin, create po, etc. So, if you have question, drop them down sa comments. Guys, mas na-appreciate ko yung nagko-comment rather than sending me a DM. Bakit po? If people started commenting sa video, liking the video, mas napapush po tayo sa bigger algorithm po ni YouTube. So, meron po kasi tayong goal and I hope na you help me with that kasi I really want my videos to reach wider network po. And if you have another topic na you want me to discuss, let me know then sa comments po. Sumasagot naman po ako lahat sa comments. And lahat po na nagko-comment, appreciated ko po. And lahat po na nagme-message na they learn something, mas nakakataba po ng puso yun. Pero comment nyo na rin po yun para naman po makita po ng iba and malaman po nila na effective naman po yung sinasabi ko. Now, if you think everything I said is incorrect or meron po tayong maling na ibigay, let mo rin din po kasi I'm more than happy to take a look into it and we discuss that on the next video that I will be doing. So again, thank you so much.
Don't forget to like, share, and subscribe on my video. Again, this is Roshi Arola. You have a great